Nagsalita ang Crystal Dominator at sinabi na siya naman daw ang magpapahirap ngayon sa hukbo ng mga tao. Sabay-sabay na inatake ng mga lumilipad na sasakyang pandigma ang posisyon kung saan nila nakita ang Crystal Dominator. Kahit nga raw siguro isa itong Monster Dominator ay magtatamo pa rin ito ng pinsala sa dami ng pinakawalan nilang pag-atake. Nagulat ang lahat noong makita nila na hindi man lang tinablan o nasugatan ang inatake nilang halimaw. Nagpasya na ang Crystal Dominator na gantihan ng lahat ng mga sasakyan na umatake sa kanya. Mukhang hindi nga raw talaga naiintindihan ng mga taong ito na wala ang mga itong laban sa kanya. Pero hindi pa niya nga raw ang mga ito tatapusin dahil para sa kanya nga raw ay para lang ang mga itong langgam na mas malakas lang ng kaunti. Kung gugustuhin niya man daw ay makakaya na niya ang mga itong ubusin sa kahit na anong oras. Pero hahayaan nga raw muna niya ang mga itong mabuhay para alalahanin ang mga ito ng grupo ni Zofan na nagbabalak na pumatay sa kanila. Naisip ng Crystal Dominator ang ating bida at ang bagong Monster Emperor. Gusto nga raw niyang malaman kung may ibubuga ba ang mga ito kapag nakalaban na ng mga ito ang totoo niyang katawan. Nabahala si Mr. Sikong noong makita nito ang sitwasyon na nagaganap sa labas ng pinasukan nilang Massive Monster Cave. Nagsalita ang Crystal Dominator at sinabi na siguro naman daw ay naiintindihan na ng lahat na simula umpisa ay nakabase na sa kanya kung kailan magwawakas ang digmaang ito. Ngayon nga raw ay idinedeklara na niya na oras na para wakasan nila ito. Sinabi ni Zofan na tama nga raw ang inaasahan ng kanyang Senior Ape King, napakalaki nga raw talaga ng agwat ng lakas ng Crystal Dominator kumpara sa tatlong Monster Dominator. Napakamot ng ulo ang Four-Armed Ape King at sinabi na ang hindi niya nga lang daw inasahan, ay nasa ganoong level na pala ang itinatagong kapangyarihan ng Crystal Dominator. Nagawa nga raw ng isa sa mga bilocation nito na kalabanin sila ng magkasabay. Hindi na nga rin daw maganda ang kanilang sitwasyon dahil medyo malala na rin ang mga tinamo niyang pinsala. Nagulat ang Four-Armed Ape King sa naramdaman niya mula sa ating bida. Sinabihan ni Zofan ang kanyang Senior Ape King nang huwag daw itong mag-alala, dahil hindi pa rin naman daw niya ginagamit ang totoo niyang kapangyarihan. Napansin ng Crystal Dominator ang pagbabago ng aura ng Ice God Sword na pag-aari ng ating bida, nakakaramdam nga raw siya dito ng pamilyar na panganib. Nagtaka rin ng Crystal Dominator kung bakit parang mas lumalakas pa nga raw ngayon si Zofan, talagang napakahirap nga raw nitong makalaban. Nagsalita si Sheng Dan at sinabi sa Crystal Dominator na alam niya nga raw kung gaano kalakas ang kanyang apo. Wala nga raw silang dapat na ipangamba basta magsanib puwersa lang sila. Sinimulan na muli ng Crystal Dominator ang pag-atake sa Four-Armed Ape King at sa ating bida. Habang papasugod si Sheng Dan ay sinabi nito na wag nga raw siyang sisisihin ng kanyang apo kung maging marahas siya dito. Humarang ang Four-Armed Ape King at sinabi na siya na nga raw muna ang bahala kay Sheng Dan. At si Zofan na raw ang bahalang kumalaban sa Crystal Dominator. Nagpalabas si Zofan ng isang malakas na pag-atake at sinabihan ang kanyang Senior Ape King na umatras daw muna ito. Agad na umatras ang Ape King, pero nagulat din siya noong makita na niya ang gagawin ng ating bida. Pinakawalan na ni Zofan ang napakalaking sword skill patungo sa direksyon ni Sheng Dan at ng Crystal Dominator. Napatigil sa pagsugod si Sheng Dan noong maramdaman nito ang lakas ng pag-atake na pinakawalan ng ating bida. Habang nanunood ay sinabi ni Matriarch Laura na nakakakilabot nga raw ang sword aura na ito, mukhang ito na nga raw ang trump card ni Zofan. Sinabi naman ni Mr. Sikong na mukhang may natitira pa nga raw na pag-asa para sa kanila. Napapatanong din ng Inferno Dominator kung nagmula ba raw talaga sa ating bida ang kapangyarihang ito. Napapaisip din siya kung napatay nga raw ba raw ng sword skill na pinakawalan ni Zofan ang tusong si Sheng Dan at ang Crystal Dominator. Namangha ang Four-Armed Ape King at sinabi na nakakakilabot nga raw ang lakas ng sword skill na pinakawalan ng ating bida, mukhang ganito rin daw noon ang aura na naramdaman niya sa dating pinakamalakas na tao sa mundo. Pero kahit nga raw ganoon ay parang may kaunti pa rin itong kulang. Sinabi ni Zofan na kapag pinagsasama nga raw niya ang kanyang dalawang teritoryo ay doon lang niya napapalabas ang totoong kapangyarihan ng Ice God Sword. Talagang makapangyarihan nga raw ang sandata na ito, hindi na nga raw nakakapagtaka kung bakit naging tabla ang ginawa noong pakikipaglaban ng misteryosong lalaki sa dating Monster Emperor. Naisip din ng ating bida na ang star power nga raw na mayroon siya ay hindi pa nakakarating sa level ng isang advanced war god. Yun nga raw ang dahilan kung bakit nahihirapan siya na magamit ang buong lakas ng Ice God Sword.
Pero siguro naman daw ay sapat na ang pinakawalan niyang kapangyarihan para mag-iwan ng pinsala sa Crystal Dominator at sa matandang si Sheng Dan. Hindi nagustuhan ng Mercenary Association President ang sitwasyon na nakikita niya ngayon. Naiinis siya dahil hindi man lang daw nasaktan sina Sheng Dan at ang Crystal Dominator. Nagtataka rin siya kung kailan pa nga raw ang mga ito nakapaghanda ng ipinangsangga ng mga itong Crystal Barrier. Tinanong ng Crystal Dominator ang ating bida kung nasurpresa ba raw ito. Sinabi rin ng halimaw na nasaksihan nga raw niya kung paano naglaban ang dating Monster Emperor at ang dating pinakamalakas na tao sa buong mundo. Ito nga raw ang dahilan kung bakit naghanda na siya ng pangdepensa para sa mga ganoong sitwasyon. Sinabihan ni Sheng Dan ang Crystal Dominator na pagkakataon na raw nila para sila naman ang umatake. Agad na umatake ang Crystal Dominator sa direksyon kung saan nakapwesto ang ating bida. Habang sinasangga ito ni Zofan ay bigla na lang nagpunta si Sheng Dan sa kanyang likuran. Agad naman na binalaan ng Four-Armed Ape King ang ating bida, lumapit din ito para pigilan ang binabalak ni Sheng Dan. Pero ginamit ni Sheng Dan ang napakalakas nitong buntot para atakihin ang papalapit na Ape King, huwag nga raw itong makialam sa binabalak niyang gawin. Nabali ang mga daliri ng Four-Armed Ape King nang dahil sa lakas ng pag-atake ni Sheng Dan. Sinabihan ni Sheng Dan ang Ape King nang napakarami ng araw nitong tinamong pinsala, parang nagpapakamatay na nga lang daw ito kapag tinangkapan nitong makialam. Agad na nilapitan ni Zofan ang kanyang Senior Ape King noong makita niya na nadedehado na ito. Natawa si Sheng Dan dahil napakabait nga raw ng kanyang apo, talagang minana nga raw nito ang ugali ni Sheng Jing, pero ang mga ganoong klase nga raw ng tao ay hindi nabubuhay ng matagal. Habang nakatingin si Zofan kay Sheng Dan ay may bigla na lang sumulpot sa kanyang likuran. Hindi ito agad napansin ng ating bida kaya hindi na niya naiwasan ang pag-ataking ito. Nag-alala si Matriarch Laura noong makita nito ang nangyari kay Zofan. Napaluwa ng dugo ang ating bida dahil sa pag-atake na bumutas sa kanyang dibdib. Mas idiniin pa ng halimaw ang pag-atake nito hanggang sa manghina na ng tuluyan si Zofan. Sa panghihina nito ay nabitawan na rin ito ang kanyang Ice God Sword. Ngayon ay wala na siyang sandata dahil bumagsak na ito sa lupa. Kasunod na rin na pabagsak mula sa itaas ang katawan ng ating bida. Nagmadali sina Mr. Sikong at ang Mercenary Association President para saluhin ang papabagsak na si Zofan. Naisip ni Matriarch Laura na kailangan daw nilang mailigtas ang ating bida kahit na anumang mangyari. Hanggat nabubuhay nga raw ito ay mayroon pa ring pag-asa ang buong sangkatauhan. Pero bago pa man sila makalapit kay Zofan ay naunahan na sila ni Sheng Dan. Sinabihan ni Sheng Dan ang nanghihina nating bida nang hindi raw ito maaaring mamatay ng dahil lang sa pagkahulog ng mataas. Ipapakulong nga raw niya si Zofan sa loob ng isang kristal para masaksihan nito kung paano nila talunin ang buong sangkatauhan at kung paano niya ang mga ito gawing alipin. Hahayaan nga raw niya na unti-unting mamatay ang ating bida nang dahil sa labis na pagdurusa. Tinanong ni Sheng Dan ang kanyang apo kung nagustuhan ba raw nito ang naiisip niyang plano ng pagkamatay nito. Sinabi ni Zofan na nabanggit nga raw sa kanya ni Mr. Soikong na dati na ring naging isang matapang na Starfall Warrior si Sheng Dan na nakagawa ng maraming pagkapanalo laban sa hukbo ng mga halimaw. Ito nga raw ang dahilan kung bakit nakilala bilang isang War God family ang Sheng family. Doon na nagtanong ang ating bida kung bakit pinagtatrayduran ni Sheng Dan ang sangkatauhan. Sinabihan ni Sheng Dan ang ating bida nang napakarami raw nitong tanong, mas mabuti nga raw na manahimik na lang ito. Sinabi ni Zofan na wala naman talaga siyang balak na magtanong, tinanong niya lang daw ito para sa kanyang ina. Pero dahil nga raw ayaw siyang sagutin ni Sheng Dan ay ito na nga lang daw ang mismong magpaliwanag sa pumanaw niyang ina. Nagtaka naman si Sheng Dan kung ano ba raw ang mga kahulugan ng sinabi ng ating bida. Sinabi ng War God System na ayon nga raw sa kasalukuyang kondisyon ng ating bida, ang paggamit nga raw sa lahat ng mga unassigned stat points nito para makapag-breakthrough ay lubhang mapanganib. Tinanong nito ang ating bida kung gusto pa rin daw ba nitong magpatuloy. Sumagot naman ng oo ang ating bida at sinabi na bilisan na raw agad ito ng kanyang system. Agad na itong sinimula ng War God System matapos niyang marinig ang kumpirmasyon mula sa ating bida. Shout out kay Idol Santi Santos sa pagbibigay ng 150 stat points. Shout out kay Idol Realm Pack Ingan sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po.
Nagtaka si Sheng Dan kung bakit bigla na lang daw nag-iba ang aura ni Zhou Fan. Tinawag ng ating bida ang Ice God Sword na kanyang nabitawan at sinabi na pumunta na raw ito doon. Agad naman na lumipad ang espada patungo sa direksyon kung nasaan si Zhou Fan. Nagtaka si Sheng Dan kung saan pa kumukuha ng lakas ang ating bida gayong malaki-laki na rin ang tinamo nitong pinsala. Hanggang sa napatigil na lang sa pagsasalita si Sheng Dan noong may bigla na lang tumagos sa kanyang katawan. Bumalik na sa kamay ni Zhou Fan ang Ice God Sword matapos itong dumaan sa katawan ni Sheng Dan. Napaatras si Sheng Dan noong magsimula na muling umatake ang ating bida. Nagulat siya noong mapagtanto niya na naputol na ang kanyang mga daliri na ipinanghawak niya kay Zhou Fan. Nagtataka siya kung ano ba raw talaga ang nangyari, bakit nga raw bigla na lang bumulusok pa itaas ang lakas ng ating bida. Sinabihan ng Crystal Dominator si Sheng Dan ng ano nga raw ang kakaiba doon. Normal lang naman daw na umangat ang kapangyarihan ng isang tao matapos ang pag-breakthrough mula sa Intermediate War God hanggang sa maging isang Advanced War God. Ang hindi nga lang daw niya inasahan ay magagawang makapag-breakthrough ni Zhou Fan habang nasa gitna ito ng kanilang laban. Hindi nga rin daw nila pinansin ang katotohanan na kanina pa nilang kinakalaban si Zhou Fan habang isa pa lang itong Intermediate War God. Nagulat ang Mercenary Association President noong makita nito na nakapag-breakthrough na sa pagiging isang Advanced War God ang ating bida. Sinabi naman ni Mr. Sikong na dahil nga raw sa lakas ni Zhou Fan ay halos na nakalimutan na nila na isa pa nga lang daw pala itong Intermediate War God kanina. Ngayon nga raw na nakapag-breakthrough na ito, gaano na nga raw kaya kalaki ang inilakas nito. Sinabihan ni Fu Guanfeng ang kanyang mga kasamahan na kailangan daw nilang maghanda dahil nilulusob na ulit sila ng mga Monster King. Napansin ni Zhou Fan ang paglapit na ito ng mga halimaw. Nagulat ang mga kasamahan ng ating bida nung atakihin nito ang mga papalapit sa kanilang Monster King gamit lamang ang dalawa nitong teritoryo. Hindi na nakatuloy pa ang mga halimaw dahil sa lakas ng kapangyarihan na tumama sa kanila. Hindi naman makapaniwala ang Mercenary Association President na mamamatay lang sa loob ng isang segundo ang napakaraming Monster King. Sunod na rin na pinuntirya ni Zhou Fan ang iba pang mga kalaban na Monster King na nakikita niya sa kanyang paningin. Naisip ni Sheng Dan na hindi nga raw niya inasahan na aangat ng ganoong kataas ang lakas ng ating bida. Napaisip si Zhou Fan na kung yun na ba raw ang kanyang kapangyarihan matapos niyang maging isang War God. Mukhang malaki nga raw ang ipinagbago nito kumpara noong isa pa lang siyang Intermediate War God. Plano pa naman daw sana niyang gamitin ang kanyang pag-breakthrough para patayin si Sheng Dan, pero hindi nga raw niya inasahan na napakatibay nga raw pala ng matandang ito. Mabuti na nga lang daw at nakapag-iwan siya dito ng malaking pinsala noong tawagin niya ang kanyang espada. Ngayon nga raw ay maaari na talaga nilang simulan ang totoong laban. Natahimik ang magkabilang panig at pinagmasdan kung ano ang binabalak na gawin ng bawat isa. Sinabi ng Crystal Dominator na mukhang patas na nga raw ngayon ang kanilang magiging laban. Sinabi rin nito na nangyari nga raw ang sitwasyon na nabanggit sa kanila ni Sheng Dan, oras na nga raw para ito naman ngayon ang kumilos. Nagsalita si Sheng Dan at sinabi na hindi niya raw inasahan na ang naging paglakas ni Zhou Fan habang naglalaban sila. Mukhang wala na nga raw siyang pagpipilian kundi gamitin ang kapangyarihan niyang ito. Humiyaw ng napakalakas si Sheng Dan habang pinapalabas nito ang kanyang itinatagong kapangyarihan. Nagtaka si Zhou Fan sa kapangyarihan na bumabalot sa kanilang paligid. Hanggang sa tuluyan na nga silang nabalot ng isang hugis bilog at kulay pulang kapangyarihan. Agad na tinanong ng ating bida ang kanyang Senior Ape King kung ano raw ang kapangyarihang ito. Sinabi ng Four-Armed Ape King na kahit nga raw na isa ng half-human at half-demon si Sheng Dan, hindi niya nga raw inasahan na makakaya na rin itong gumawa ng isang nakakakilabot na Dominator's Territory. Nagsalita si Sheng Dan at sinabihan ng ating bida na ipapakita nga raw niya dito ang totoo niyang kapangyarihan. Pinaatake ni Sheng Dan ang kanyang Maladragon na aura patungo sa ating bida. Hindi naman ito iniwasan ni Zhou Fan at hinarap ang pag-atake na ibinato sa kanya. Nagtaka ang Four-Armed Ape King kung bakit bigla na lang daw naglaho sina Sheng Dan at ang ating bida. Naisip ng Four-Armed Ape King na mas nakakakilabot at mas puno pa nga raw ng panganib ang Dragon Monster Territory ni Sheng Dan kumpara sa ibang mga teritoryo ng ibang Monster Dominator. Kailangan nga raw niyang makahanap ng paraan kung paano niya maililigtas at mapapalabas si Zhou Fan. Nagtanong ang Crystal Dominator kung binabalak ba raw ng matandang Ape King na iligtas ang ating bida,
Mas mabuti nga raw yata na intindihin na lang muna nito ang sarili nitong sitwasyon. Umatake ang Crystal Dominator at sinabihan ng Ape King nang wag nga raw siya nitong sisisihin kung hindi niya ito kaawaan, kinalaban nga raw siya nito kaya nararapat na itong mamatay. Gumawa ng barrier ang Four-Armed Ape King para protektahan ang sarili niya sa mga pag-atake na ginagawa ng Crystal Dominator. Naisip na lang niya na sa kasalukuyang lakas nga raw ni Zhou Fan, siguro naman daw ay makakaya nitong kaharapin si Sheng Dan. Ang tanging magagawa niya lang daw ngayon ay ang pigilan at kalabanin muna ang Crystal Dominator. Gagawin niya nga raw ang kanyang makakaya para pagurin ng sobra ang Crystal Dominator bago pa man makabalik ang ating bida mula sa loob ng Dragon Territory. Huminto na sa pagdepensa ang Four-Armed Ape King at nagdesisyon na siya na atakihin ang Crystal Dominator. Napaisip si Zhou Fan kung nasa loob ba raw siya ngayon ng Dominator Territory na binuo ng matandang si Sheng Dan. Ang aurang araw na inilalabas ng teritoryo na ito ay mukhang higit na mapanganib kumpara sa teritoryo ng Crystal Dominator. Gumalaw na ang ating bida para hanapin kung nasaan na raw si Sheng Dan. Nagtaka ito kung ano raw ang laman ng mga nakikita niyang kulay pulang kristal. Nagulat si Zhou Fan noong makita niya na nakalagay sa isang kulay dugong kristal ang katawan ng tinalo at pinatay niyang si Sheng An. Mukhang ang lahat nga raw ng mga tao na nakikita niya sa loob ng mga blood pillars ay ang mga miyembro ng Sheng family, napapaisip siya kung para saan daw kaya ito. Bigla namang nagsalita si Little Gray at sinabi na mukhang ito nga raw ang blood-devouring ritual ng kanilang monster race. Nagulat si Zhou Fan sa boses na kanyang narinig, agad niya itong tinanong kung hindi ba raw ito si Little Gray. Sumagot naman ang halimaw at sinabi na hindi nga raw siya si Little Gray, siya nga raw ang natitirang kaisipan ng dating Monster Emperor. Agad na tinanong ng ating bida kung ano raw ang ginawa ng dating Monster Emperor sa totoong si Little Gray. Sumagot naman ito at sinabihan si Zhou Fan nang wag daw itong mag-alala dahil ligtas naman daw ang kasalukuyang Monster Emperor. Siya lang daw ang natitirang kaisipan ng dating Monster Emperor na nagigising lang kapag nagkakaroon ng isang napakatinding panganib, parang isang klaseng araw ito ng proteksyon para sa kanyang magiging tagapagmana. Nagtaka si Zhou Fan sa narinig niya na napakatinding panganib. Tinanong niya ang dating Monster Emperor kung ang tinutukoy ba raw nito ay ang Dominator Territory ni Sheng Dan kung nasaan sila ngayon. Sumagot naman ng oo ang dating Monster Emperor at sinabi na napakapanganib nga raw ng lugar na ito. Hindi nga raw ito teritoryo ng isang ordinaryong Monster Dominator, dahil nagtataglay nga raw ang teritoryong ito ng kapangyarihan ng isang bagong silang na Monster Dominator na nabuo sa pamamagitan ng blood-devouring ritual. Sinabi rin ng dating Monster Emperor na siguro naman daw ay naikwento na kay Zhou Fan ng Four-Armed Ape King ang ilan sa mga impormasyon ng kanilang monster race. Binanggit ng dating Monster Emperor ang mortal na kalaban ng kanilang lahi. Ginamit nga raw noon ng mga monster hunters ang evil ritual na ito para lumikha ng mga brutal at nakakatakot na bagong uri ng mga halimaw mula sa katawan ng mga bangkay ng halimaw na kanilang napapatay. Sinabi ni Zhou Fan na mukhang naiintindihan na nga raw niya ito, ginamit nga raw pala ni Sheng Dan ang blood-devouring ritual para likhain ang suot nitong dragon armor sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng buhay ng mga miyembro ng Sheng family. Pero paano nga raw nalaman ni Sheng Dan ang paraan na ginagamit noon ng mga monster hunter? Sinabi naman ng dating Monster Emperor na hindi na raw ito ang oras para isipin pa nila yon lalo na't nasa loob sila ngayon ng isang napakapanganib na lugar. Sinabi rin ng dating Monster Emperor na magagawa niya nga raw na pansamantalang pigilan ang epekto ng blood-devouring territory, pero kailangan nga raw na talunin agad ni Zhou Fan si Sheng Dan sa loob lang ng kaunting panahon. Agad namang pumayag ang ating bida sa plano na iminungkahi sa kanya ng dating Monster Emperor. Nagpakita na si Sheng Dan at binati ang kanyang apo sa pagpasok nito sa kanyang teritoryo. Tinanong din nito ang ating bida kung tinatanggap na ba raw nito ang kapalaran nitong kamatayan para makasama na rin ito ang mga pumanaw na miyembro ng Sheng family. Sinabihan ni Zhou Fan si Sheng Dan nang tumigil na nga raw ito sa mga kabaliwan nito, tapusin na nga raw agad nila ito ng maaga. Sinabihan din ni Sheng Dan ang ating bida na mukhang hindi pa nga raw nito naiintindihan kung gaano kapanganib ang kinalalagyan nitong sitwasyon. Ipapaintindi niya nga raw sa ating bida ng mabuti kung bakit kailangan nitong irespeto ang mga mas nakakatanda sa kanya.